Pagpatak pa lamang ng alas 6 ng umaga kanina, mahaba na ang pila ng mga motorista sa ilang gasolinahan sa Metro Manila. Lahat sila inabangan ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ang gasolinahan na ito sa Mandaluyong City, halos hindi na mabakante ang mga gas pump dahil sa dami ng mga motorista na magpapakarga. Sa loob kasi ng 6 na linggo, ito ang unang beses na makakahinga ng maluwag-luwag ang mga motorista. Mahigit 20 pesos ang tapya sa kada litro ng diesel at halos 5 piso naman sa gasolina. Ang jeepney driver na si Ray, wala nang inaksayang pagkakataon. Agad siyang nagpakarga ng diesel sa halagang 1,000 piso. Malaking bagay na rin po kahit paano kasi tulad namin, halos wala na kami na iuwi. Kasi sa isang araw nagdi-diesel kami 2K, 2,000 hanggang 3,000. Ngayon baka mga 1,500 na lang. Malaking bagay rin yun, may panguwi sa pamilya. Pero sa kabila ng rollback, hindi pa rin kontento ang ilang motorista. Para sa motorcycle taxi rider na si Rodolfo, masyado itong mababa. Kung dati, 200 pesos ang kanyang ginagastos sa isang full tank ng gas, pero ngayon, higit 400 pesos na. Dapat ibawa lang mga 20 pesos eh. Kaso yung peso kasi sa bilis pa sila magtaas kaysa magbaba eh. Ganyan din ang sentimiento ng kanyang kapwa rider na si Jonel. Wala pa rin, masyadong kantas pa rin sa kita namin. Dating kinikita namin na 1,000. Nauuwi na namin din. Ngayon nakakanta na pa, maabot na lang 700. Ang laki ng ginaas. Bagamat umaasa ang mga motorista na magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng presyo ng petrolyo, ang sabi ng Department of Energy, nakaangkla sa tensyon sa Middle East ang galaw ng presyo ng langis. Paliwanag ng DOE, ang rollback ay bunsod ng pagbaba ng presyo noong nakaraang linggo, kasunod ng inanunsyong ceasefire sa gitna ng tensyon sa Middle East. Napakasensitibo raw ng oil market at kahit daw tweet ni US President Donald Trump ay may epekto sa trading prices ng langis. Will it continue? I cannot tell you because it depends on the tweet of President Trump. Kung ano yung sasabihin niya, it has an effect. Unfortunately, it has an effect on the trading prices. Will it continue to go down? There's no assurance for that. Ayon sa DOE, kung magpapatuloy ang tensyon, posibleng manatiling mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.